saligan ng aking simbahan banal. Nadaig ang kamatayan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag naman itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tanong tungkol sa pagkakakilala. Ang ating narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Tanong tungkol sa pagkakakilala. Kadalasan, pag una nating kinikilala ang isang tao, ano ang tanong natin? Yon. Ano ang pangalan? 'Di ba? Tama ba? Kasi sa pangalan natin, unang nakikilala ang isang tao.
Pero, iba si Jesus. Iba ang tanong niya. Hindi tanong tungkol sa pangalan para malaman niyang siya'y kilala. Tinanong niya ang mga alagad kung sino siya. Unang sinubok alamin ni Jesus kung sino daw siya ayon sa mga tao. Ayon sa mga siguro kapitbahay o ayon sa mga naririnig ng mga alagad sa palipaligid. At ang sagot ng mga alagad, ano? Sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo. Siya ba si Juan Bautista? Hindi. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. Siya ba si Elias? At na may nagsabi pang iba, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Tama ba yung sagot nila kung sino si Jesus? Hindi. Hindi. Alam niyo, may ganyan akong parehas na karanasan. No? Nung bago-bago ako dito sa atin, nung panahon ng eleksyon, no? Merong kandidato. No? Yung nangangampanya siya. No? May kandidato na lumapit sa akin. No? Sabi niya, paglapit niya sa akin, ay, Father Badong, pag-pray mo naman po ako. Father Badong. Father Badong. Hindi ko alam kung kilala ba niya si Father Badong talaga, si Father Douglas, o hindi. Definitely, hindi niya ako kilala. Diba? Alam niya na ang pari dito noon ay si Father Badong, pero hindi niya nasabi kung sino si Father Badong. Tama ba yan? Diba? Kasi kung kilala mo, alam mo yung itsura ni Father Badong. Siguro naririnig lang niya, ang kura paroko doon, si Father Badong. Kaya sabi ko, ay, hindi po ako si Father Badong. Sabi ko gano'n. So nagpakilala na ako. No? Siguro yari yung sekretary noon. No? Mali ka ng tinuro. Napahiya ako. Pero parang gano'n. Diba? Tinanong kung sino siya, mali ang nasabi ng mga tao. Pero dahil hindi niya narinig o hindi narinig ni Jesus ang tamang pagkakakilala sa kanya, tinanong na niya ang mga taong malapit sa kanya. Tinanong niya ang mga alagad, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanging si Pedro lang ang nakatukoy kung sino si Jesus. At kanyang sinabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Magandang maunawaan na sa bawat pagkilos ni Jesus, lagi siyang may gustong ipahiwatig. Lahat, bawat kibot kay Jesus, may ibig sabihin, may purpose. Yung pagtatanong ni Jesus ay para malaman, hindi lang kung kilala ba siya ng mga tao, kundi para malaman kung ano ang pagkakakilala sa kanya ng mga alagad. Kung nakikilala ba siya ng mga alagad. Ang pagkilala ay hindi lang pag-alam kung ano ang pangalan. Hindi lang para matukoy kung sino ang isang tao, kundi higit sa lahat ay para magkaroon ng ugnayan. Doon nakikita kung kilala ang isang tao, kung meron kayong ugnayan. Kaya nga, matapos ni Jesus magtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nilahad ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. At ano'y mangyayari? Magbabata siya ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, sa kamay ng mga punong saserdote, sa mga eskriba. At sabi ni Jesus, ipapapatay ako. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay.
Pero, nang marinig ito ni Pedro, hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Jesus. Kaya anong sabi ni Pedro? Panginoon, wag naman itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ramdam ang pagkadismaya ni Jesus sa ating ebanghelyo. Kaya nga ang sabi niya, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit nadismaya si Jesus? Matapos kitang tanungin kung kilala mo ako. Matapos kitang tanungin kung sino ako. Di ba nasabi mo pa nga na ako'y Kristo, na anak ng Diyos? Tapos sa huli, wala kang tiwala. Tapos sa huli, ayaw mong sundin ang plano ng Diyos. Kinilala ni Pedro si Kristo na Diyos, pero hindi naman pala naniniwala si Pedro sa plano ng Diyos. Hindi ba madalas parang ganito rin tayo sa pagkakakilala natin sa Diyos? Alam nating siya'y Diyos. Tinatawag mo pang Diyos, pero nung naghihirap ka na, ano sabi mo? Lord, ba't mo ko pinahihirapan? Teka muna, tawag mo sa akin Diyos, di ba? Kung kilala mo kung Diyos, hindi ka iyak-iyak sa akin. Dahil alam mo, akong bahala sa iyo. Hindi ba? Walang pinagkaiba yan sa tinawag mong nanay ang iyong ina. Tinawag mong tatay ang iyong ama, pero ayaw mong sundin. Hindi ka naniniwala sa tinuturo nila. Gets nyo ba? Naintindihan nyo? Parang mag-asawa. Kaya ako, pag may nagpapakasal sa akin, nako, hindi ko agad kinakasal. Hanggat hindi nyo kilala ang isa't isa. Yung pagkakakilala, wala lang yan sa pangalan. Nasa karanasan. Kasi pag naghirap na kayo, kala ko ba kilala mo asawa mo? Di dapat alam mo suyuin. Kala ko ba kilala mo asawa mo? Bakit pag galit siya, galit ka rin? Di ba dapat alam mo suyuin? Diba? Kala ko ba kilala mo asawa mo? Dapat alam mo kiliti niyan. Kala ko ba kilala mo asawa mo? Ba't mo ginagawa yung ayaw niya? Hello? Kaya ang daming mag-asawa naghihiwalay. Bakit? Hindi naman talaga kilala. Hindi kilala. Kaya iba dyan, no? Ang aga-aga pa, gusto na magpakasal. Wala sa tanda yan. Sasabihin, Father, matanda na kami. Wala sa tanda yan. Pag kayo nagka-problema, yan. No? Agad naghihiwalay. Bakit? Hindi kilala ang isa't isa. Tinawag mo pang babe. Tinawag mo pang honey. Tinawag mo pang mahal. Pero hindi mo naman kilala. Hello? Naintindihan natin? Kaya ang galing ni Jesus Bago niya sinabi yung mangyayari sa kanya, bago niya sinabi yung plano ng Diyos, ano sinabi niya? Sino ako? Kilala niyo ba ako? Nung nasabi, opo, ikaw ang Kristo. Sige, Kristo, tawag mo sa akin Ito mangyayari sa akin. Tapos ngayon, ayaw mo? Tapos ngayon, hindi ka maniniwala? Akala ko ba ako ang Diyos? Nalala natin, kahapon, pinagdiwang natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Andun si Pedro, hindi ba? Ano nangyari? Nagbago ng anyo si Jesus. Gusto pa nga ni Pedro, doon na lang tayo. Manatili na tayo sa bundok. Ang ganda doon. Kita niya, nagbago na anyo si Jesus At narinig niya, pinakilala ng ulap na siya ang anak ng Diyos. Kaya nga ngayon nasabi ni Pedro kung sino si Jesus. Kasi nakilala. Ano pa? Nitong nakaraang araw, di ba? Anong ginawa ni Jesus? Nagparami ng tinapay, di ba? Naglakad sa ibabaw ng tubig, hindi ba? Nakita na ni Pedro lahat.
Pero ngayon, na sinasabi ko ang plano ng Diyos, hindi ka naniwala. Akala ko ba kilala mo ako? Mga kapatid, itong hamon sa atin ng ating ebanghelyo, ang kilalanin ang Diyos, kilalanin si Jesus, hindi sa pangalan, kundi base sa ating karanasan. Kung sinasabi mong siya'y mapagpatawad, pag nagkumpisal ka at pinatawad, maniwala ka na. Marami nangungumpisal, Father, pakiramdam ko di pa rin ako pinatawad ng Diyos. Nangumpisal ka ba? Opo. Kasi parang di pa rin ba't tinawag mo pang Diyos? Nasa karanasan yan Kaya kilalanin ang Diyos base sa karanasan at hindi sa pangalan. Dahil sa huli, tatatag ang ating ugnayan sa Diyos kung kilala natin siya hindi sa pangalan, kundi sa karanasan. Amen? Amen.